welcome and welcome back to my YouTube channel. And it really feels good to be back in my own world, in my math tutorials. And ngayon nga is mag-tutorial tayo about integers again. Bakit integers again? Well, anyway, marami na akong tutorials about basic math. Included na doon yung integers, decimals, and fractions, and all the four fundamental operations like addition, subtraction, multiplication, and division. And again, ang integers, syempre hindi ito naluluma. Mula elementary up to college and so on, magagamit nyo ang integers. And of course, here's the challenge. Syempre, bago nyo ito panoorin yung video na to, i-pause nyo muna yung video. And then, sagutan nyo muna ito isa-isa. Okay? Then, right after you answer, continue to watch the video and malalaman nyo na yung sagot because ituturo ko na sa inyo kung paano. Kasi kapag challenge nyo muna yung sarili nyo, mas marami kayong matutunan. Because again, kapag nagkamali kayo, it's okay. Kasi you learn from your mistakes. And for our video today, we will be talking about addition and subtraction of integers. Well, you know naman na kapag mag-a-add at magsusubtract kayo ng integers, there are rules na you have to follow, right? And palagi ko na rin namang sinasabi yung mga rules na yan sa aking iba pang mga video. So, syempre, para mas madaling nyo maintindihan, sasabihin ko na rin ngayon, ano? Just remember, the number one rule in adding and subtracting, kailangan nyo lang sundin palagi yung rule ng addition. Na kapag magkaiba yung sign ng dalawang number, mina-minus po yun. Kapag naman magkatulad yung sign ng dalawang number, pinagpa-plus po yun. Basta, plus yung nasa gitna. Okay? Pero pag minus, gagawin nyo naman yung keep, change, change, bago nyo i-apply yung rules ng addition. Okay? Again, anong rules ng addition? Magkaiba yung sign, minus. Magkatulad yung sign, plus. And, of course, the third rule is to get the sign of the highest number. So, syempre, yung pinakasagot nyo dito, kukunin nyo yung sign ng pinakamalaki na number. Okay? So, let's try to start with number 1. In our number 1, we have here negative 1 plus negative 23. So, dahil plus yung operation natin or addition, diretso na tayo sa rule. Ano? Tingnan maigi yung dalawang number. Parehas po ba sila ng sign? Parehas. Kasi they are both negative. Okay? Negative numbers. So, remember, kapag magkaparehas yung sign, pinagpa-plus po yun. Okay? So, 1 plus 23 ay 24. So, sulat nyo dyan yung 24. Okay? Then, the third rule na never nyo dapat makakalimutan or hindi nyo pwede makalimutan is to get the sign of the highest number. And the sign of the highest number is negative. So, the answer is negative. Negative 24. Lagyan lang natin ang harang. Ayan. Okay, for our number 2, we have 2 minus negative 5. Okay, so ito na yung sinasabi kong keep, change, change before you do addition of integers in here. So, ang goal nyo kapag ka minus yung nasa gitna or yung operation nyo ay minus or subtraction is gawin itong plus gamit ang keep, change, change. Okay? Keep the first number, change the sign or change the operation into its inverse. And ang inverse ng minus ay plus. So, gagawin yung plus yan. Then here, change the sign. Okay? So, magiging positive 5 yan. So, meron ka ng 2 plus 5. And parehas naman sila ng sign. And actually, automatic yan. So, you have 7. And ganun lang siya kasimple. Okay? Now, let's move on to number 3. We have negative 3 plus 26. And as you notice, plus naman yung nasa gitna, so diretso ka na sa rule. Negative si 3, positive si 26, magkaiba ng sign. So, anong rule pag magkaiba? Mina-minus po. Ano? So, 26 minus 3 ay 23. Okay? So, ano po yung sign niyan? So, dahil si 26 ang pinakamalaking number,
and positive siya, edi positive 23 yung sagot. Ganun lang kasimple. Okay? Next, we have our negative 8 minus negative 19. Okay? So, do keep change again. Keep the first number. So, negative 8 pa rin yan. Keep daw Then, itong minus magiging plus. So, change. Then, itong negative 19 magiging positive 19. You always have to change the operation in the second number to its inverse. Kung ito ay negative, magiging positive. Kung ito ay positive, magiging negative. Okay? So, ngayon, we have negative 8 plus 19 na. Tama? Magkaiba pa din sila ng sign kasi nga po, ito ay negative, ito ay positive. Okay? So, therefore, minus yan. So, 19 minus 8 is 11. So, write 11. Okay, ano ang sign mo dyan? Positive, negative. It is positive kasi yung 19 ay positive. And siya yung pinakamalaking number. So, that is already your answer. So, bilugan natin yung mga sagot natin, no? Okay, bakit po ginagamit yung keep change? Tandaan na ang keep change ay ginagamit lamang kapag minus ang nasa gitna. Kapag plus na ang nasa gitna, automatic diretso ka na sa rule of addition of integers. So, ang rule of addition ng integers ay ginagamit din sa minus. Inuuna nga lang yung keep change para maging plus. Nagets niyo ba? So, now, let's try to have our negative 9 minus negative 4. Ayan, kagaya niyan. Minus yung nasa gitna. So, you do keep change para magamit mo yung rule ni addition. Na kapag magkaiba yung sign, minus, kapag magkatulad yung sign, edi plus, Okay, so keep the first number. So, negative 9 pa rin yan. Minus became plus. Kasi iti-change niyo yan. Then, change the second number. Negative 4 will become positive 4. So, magiging negative 9 plus 4 na yan. Yung 9 ay negative, yung 4 ay positive, magkaiba, edi ima-minus nyo yan. So, 9 minus 4 ay 5. Okay? So, you write 5 in there. And then, what is the sign? It should be negative. Okay, now let's have our 0 plus negative 5. So, ito ang palagi nyong tandaan na we could never have any positive or negative 0. Ibig sabihin, wala pong sign ang 0. Hindi siya pwedeng maging negative. Hindi din siya pwedeng maging positive. 0 lang siya as it is. Okay? So, kung ano man yung numbers or integers na ipinalas or minus nyo kay 0, ang sagot ay yung number or yung integers na yun pa din. So, kung meron kang 0 plus negative 5, edi negative 5 lang yung sagot mo dyan. Okay? Now, let's have 8 plus negative 2. Okay? So, ito dahil plus naman yung kanyang nasa gitna or operation, automatic diretso na tayo sa rule, no? So, ang 8 ay positive, ang 2 ay negative, ima-minus nyo yan ngayon. Okay? So, 8 minus 2, that is equal to 6. Okay? So, what is the sign of 6? It is positive. Kasi nga po, 8 is the biggest number, and then 8 is positive, so therefore, your answer will be positive dapat. Okay? So, in the last one, we have negative 10 minus 9. And I want you to write your answer in the comment section below para naman malaman ko kung may natutunan ba kayo sa video na ito. So, write your answer. I will be checking that comment section. So, I guess that's all for this video. Thank you so much for watching, and I hope that you learned something from me about adding and subtracting integers. And if you have any requests, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section natin. Kung meron man kayong mga math topics na gusto nyong gawan natin ng video. And anyway, pwede nyo din akong i-follow or i-subscribe sa aking YouTube channel, Ma'am Mariel, TikTok account, Ma'am Mariel din. And also, here in my Facebook account, my full name, Mariel Salazar Plazo. So, mag-upload ako sa lahat ng aking mga social media accounts para naman mas marami tayong matulungan na nahihirapan sa mathematics. That's all for this video. Thank you so much everyone, and see you on my next one. Bye!